What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Isang batang train stewardess ang nagsimula ng kanyang unang araw sa trabaho sa isang tren na mukhang normal, kung saan may ilang daang pasahero. Ang ilan ay bumibiyale para sa trabaho, habang ang iba naman ay naglalakbay upang magbakasyon kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit makalipas lamang ang 10 minuto, nang makarating ang tren sa isang partikular na istasyon, biglang nagbago ang lahat. Ang mga bagon ay naging luma at kalawangin. Nagsimulang mabaliw ang mga tao at naganap ang isang madugong trahedya. Ang stewardess, na umaasang magiging maganda ang kanyang unang araw sa trabaho, ay labis na natroma sa kanyang nasaksihan. Pagkatapos nito, ibinabalik tayo ng kwento sa taong 1988. Masayang-masaya si Munting O Mi-sun dahil kaarawan niya ngayon. Sabik siyang naghihintay sa pagdating ng kanyang ama na may dalang espesyal na regalo. Ang ama ni Mi-sun ay nagtatrabaho sa tren bilang konduktor. Habang nakahiga ang kanyang lola sa harap ng telebisyon, naglalaro si Mi-sun ng kanyang laruang tren. Ngunit mabilis siyang nainip at sinubukang kunin ang atensyon ng kanyang lola. Nang hindi tumugon ng matanda, niyugyog ni Mi-sun ng balikat nito. Ngunit biglang bumagsak ang walang buhay na katawan ng babae sa ibabaw ng laruang tren at ito'y nasira. Mula sa telebisyon, nalaman nila ang nakakagulat na balita na may naganap na kakilakilabot na aksidente at ang tren na sinasakyan ng ama ni Mi-sun pauwi ay naging naglalaglabat at wasak na bakal. Ibinunyag din na inatake sa puso ang lola ni Mi-sun matapos malaman ang pagkamatay ng kanyang anak. Pagkatapos nito, ipinakita ang aktwal na eksena ng sakuna. May dalawang maliliit na bata, isang lalaki at isang babae na may sugat sa braso. Nakatingin sila ng may matinding takot sa katawan ng kanilang ina na napatay habang sinusubukang protektahan sila mula sa banggaan. Lumipas ang 500 taon. Si Mi-sun ay isa ng stewardess, nakakasimula pa lamang sa kanyang trabaho sa tren. May ilang taong sinisisi ang kanyang ama na siyang konduktor ng tren na naaksidente noon. Gayunman, binaliwala na Mi-sun ng lahat at ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Kalaunan, naalaman natin na ang tren ay aalis mula sa Seoul Station patungong Yesu bandang 11:50 ng gabi. Maraming pasahero ang sumakay dito, ngunit ang mga pangunahing tauhan ay sina Hee-ju at ang kanyang nobyo na patungo sa kanilang honeymoon, isang grupo ng 4 na kabataang paranormal investigators at 2 estudyanteng babae na nagkating class. Umalis ang tren sa itinakdang oras. Maya-maya, may dumating na mag-asawa sa istasyon at nag-aalala ang babae na baka nahuli sila sa tren. Ngunit nakakagulat, eksaktong 11:59 gabi, may dumating pangalawang tren at sumakay ang mag-asawa rito. Sa unang tren, nagbigay anunsyo ang kapitan na si Ginoong Park. Binanggit niya na ito na ang huling biyahe ng tren patungong Yesu Station. Pagkatapos, magre-retiro na siya at ang tren. Ibinunyag din na ang ilang bahagi ng tren ay gumagamit ng mga parehong mga bagon na ginamit sa tren na naaksidente 500 taon na ang nakalipas. Dahil dito, madalas pag-isipan ng mga tao na ang tren ay pinagmumultuhan. Makalipas ang ilang sandali, sinadya ng 2 estudyanteng babae na banggain ang food trolley ni Mi-sun at nagnakaw ng ilang tsokolate. Napansin ito ni Mi-sun ngunit hindi siya nagsalita. Sa halip, pumunta siya sa isang sulok at nagsimulang kumain ng merienda. Naputol ito nang napitan siya ng konduktor na si Jin-kyu at imbitahan siya sa despedida para kay Ginoong Park. Kalaunan, ipinagdiwang ng 2 kasama ang pinuno ng staff ang farewell party at binati ang kapitan sa kanyang pagreretiro. Pagkatapos ng salusalo, bumalik ang kapitan sa control room kung saan bigla niyang nakita ang isang batang babae na nakatayo sa reles. Sa sobrang takot, agad niyang hinila ang preno dahilan upang mawalan ng balanse ang mga pasahero. Ngunit nang tignan niya ang reles, wala namang siyang nakita. Sumunod, in-interview ng Paranormal Activity Team ang isa sa mga pasahero tungkol sa kanyang experience sa tren. Sinabi ng lalaki na ang araw na iyon ay pareho ng petsa ng kakilakilabot na aksidente, 500 taon na ang nakaraan. Ibinahagi rin niya na simula noon, taon-taon siyang sumasakay sa tren sa anibersaryo ng aksidente dahil doon niya nawala ang kanyang mga magulang.
Ikinuwento rin niya na 3 taon na ang nakaraan, may nakita siyang lalaki na dalang maleta sa tren na biglang naglaho. Dinala siya daw ng grupo sa upuan na kinukupuan ng lalaki. Nang malaman ito, nakaramdam ng kakaibang aura si Suhi, isang psychic na nakakakita ng mga espiritu. Samantala, sa ibang bahagi ng tren, linapit ni Misun ng isang batang lalaki na nagngangalang Huwang na mang-isa lamang na nagdrawing sa kanyang sketchbook. Sinabi ng bata na hinihintay niya ang kanyang ina sa susunod na istasyon. Nang tignan ni Misun ng drawing book, napansin niya na gumuhit si Huwang ng ilang pasaherong wala naman sa tren. Ngunit bago pa niya ito masuri ng mabuti, inagaw ng bata ang aklat at sinubukang sirain ito, kaya't napilitan siyang umalis. Maya-maya, nagsimula na siyang makakita ng mga kakaibang bagay sa tren. Unti-unti na nagbago ang tren at naging luma at madilim na may mga gagambang gumagapang sa paligid. Nakakakita rin siya ng mga anyo ng mga espiritong namatay sa aksidente 500 taon na ang nakaraan. Ngunit biglang bumalik sa normal ang lahat. Pagkatapos, nakita ni Misun ng isang hindi kilalang stewardess at sinundan niya ito sa katabing bagon. Habang naglalakad, nadapa si Misun at nang siya'y tumayo, napagtanto niya na nasa lumang tren na siya at nagbago na rin ang mga pasahero. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang nakakatakot na figura na may mahabang buhok na agad siyang inatake. Napasigaw si Misun ng takot at napaurog sa isang upuan ng pasahero. Ngunit biglang bumalik sa normal ang paligid at ang figura ay nagigisang itim na piluka. Nasaksihan ito ni Suhi. Pinulot niya ang piluka at tinanong ang mga pasahero kung kanino iyon. Walang uminik sa una, ngunit biglang nagsinungaling ang isa sa mga mayayabang na estudyanteng babae at sinabing sa kanya iyon. Kalaunan, tinawag ni Misun ng kanyang supervisor at pinagalitan dahil sa pananakot sa mga pasahero. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, dumating si Jin Q at hinimok sa supervisor na pagbigyan na lang si Misun dahil unang araw pa lamang ng kanyang trabaho. Matapos ito, pumunta ang takot na stewardess upang magpahinga. Sa sumunod na eksena, ipinakita ang pangalawang tren. Nandoon pa rin ang mag-asawa na sumakay 12:00. Natatakot si Jumi dahil tila sila lamang ang tao sa tren. Ngunit nang tumingin si Jang Han sa paligid, nakita niya si Professor Kim na dati niyang guro sa university. Linapit siya ito at napansin ang maleta na dala ng professor. Pagkatapos, bumalik ang pelikula sa unang tren. Ang estudyanteng babae na nagsinungaling sa piluka ay pumasok sa banyo at isinuot ito. Bigla niyang naramdaman na parang may humahawak sa kanyang leeg. Nang subukan niyang lumingon, biglang pumulupot ang piluka sa kanyang leeg at sinakal siya hanggang sa mamatay. Sumunod, huminto ang tren sa isang istasyon at mula sa bintana, nakita ni Misun si Huwang na bumababa. Natakot siyang makamali ang bata kaya sinundan niya ito, ngunit wala na siya doon. Bumalik siya sa tren ngunit bigla niyang nakita ang kanyang ama na nakaupo sa isa sa mga upuan, dahilan upang siya ay matakot ng malalim. Sa kabutihang palad, pinaalalahanan siya ni Jin Q na paalis na ang tren kaya't bumalik sa ulirat si Misun at dali-daling sumakay. Samantala, may isang babaeng pumasok sa banyo upang manigarilyo. Mukha siyang bad mood dahil bumaba ang kanyang nobyo sa nakaraang istasyon. Iniwan siyang mag-isa. Biglang kumilis-kilas ang mga ilaw at may espiritong lumapit sa kanyang harap at inatake siya. Patunay na nakakamatay pala ang paninigarilyo. Pagkatapos, bumalik ang pelikula sa pangalawang tren kung saan kinakausap ni Professor Kim ang isa pang pasahero. Ang pasahero ay walang iba kundi ang ama ni Misun na ipinapakita ang isang music box na balak niyang iregalo sa kanyang anak. Ikinuwento ni Professor na patungo siya sa Yesu upang isumite ang kanyang dissertation na nasa loob ng kanyang maleta. Sa sandaling ito, natatanto natin na ang mag-asawa na sina Jan Han at Jumi ay sumakay sa isang ghost train, ang tren na naaksidente 500 taon na ang nakalipas. Higit pa rito, ang professor at ang ama ni Misun ay mga espiritong hindi pa namamalayang sila'y patay na. Bumalik sa unang tren, natatagpuan ng grupo ni Jin Q at Misun ang bangkay ng babaeng pumasok sa banyo upang manigarilyo. Mukhang namatay siya sa matinding takot. Agad na sinubukan ni Jin Q na ipaalam ito sa central office habang kinuha naman ni Misun ang cellphone ng namatay na babae. Natuklasan niya na may ilang hindi pa nababasang mensahe mula sa nobyo ng babae na humihikayat sa kanya na bumaba agad ng tren. Ayon dito, nakakita raw ang lalaki ng ilang mga espiritu sa tren matapos siyang bumaba.
Nabigla si Mison. Iniwan niya ang bangkay at lumabas. Bigla muling nagsimulang magbago ang tren at naging luma na naman. Muling nakita ni Mison ang misteryosong stewardess na nagsabing nagkamali siya ng pagtatrabauan. Sinabi ng stewardess sa litong-lito at balisang si Mison na lahat sila ay mamamatay. Sa sobrang pagkabalisa, sinigawan ni Mison ang stewardess, ngunit sa katotohanan ay ang tanyang babaeng supervisor pala ang sinisigawan niya. Pagkatapos nito, nawalan ng malay si Mison at bumagsak sa sahig. Habang wala siyang malay, nakakita siya ng isang pangitain kung saan ibinunyag na ang hindi kilalang stewardess ay nagtrabaho sa tren na naaksidente 15 years na ang nakalipas. Ang kanyang pangalan ay Jung Jin-suk at habang naka-duty, hindi niya sinasadyang masipa ang isang bote ng lason at tuluyang nabasag ito. Ngunit bago pa natin malaman ang buong detalye, nagising muli si Mison. Kalaunan, ikinuwento niya ang kanyang mga pangitain at panaginip kay Jin-kyu, ngunit nalito lamang ito at walang naunawaan. Dahil dito, nagpasya si Mison na humingi ng tulong kay Suhi, ang psychic. Habang nag-uusap sila, inamin ni Suhi na may kakaiba rin siyang nararamdaman mula nang huminto ang tren sa huling istasyon. Pagkatapos ay nagtungo silang dalawa sa banyo kung saan naroon ang bangkay ng babae. Sinubukan ni Suhi na lapitan ang bangkay, ngunit nakaramdam siya ng matinding hindi komportable na para bang may pumipigil sa kanya. Samantala, ipinakita sina Hee-ju at ang kanyang nobyo, ang parehong magkasintahan na nakita natin sa simula ng pelikula at patungo sa kanilang honeymoon. Mula sa kanilang usapan, nalaman natin na si Hee-ju ay ang batang babae sa dalawang batang nakaligtas sa aksidente 15 years na ang nakalipas. Samantala, natuklasan ni Suhi mula sa mga lumang pahayagan na si Hwang, ang batang sinubukang hanapin ni Mison matapos bumaba ng tren, ay namatay rin 15 years na ang nakaraan. Dito natin napagtanto na karamihan sa mga pasaherong inaalagaan ni Mison ay mga espiritu mula sa kakilakilabot na aksidente. Sa kabilang bahagi ng tren, napatay ng espiritu ng stewardess na si Jin-suk, ang isa sa mga kaibigan ni Suhi. Makalipas ang ilang sandali, nang puntahan ni Mison si Suhi, natagpuan itong nawalan ng malay sa sahig. Nakakagulat, may sumaksak pala sa kanya. Bago tuluyang pumanaw si Suhi, mahina niyang ibinunyag na karamihan sa mga pasahero sa tren ay sinasapyan ng mga espiritu mula sa nakaraan. Kabilang dito sina Hee-ju at ang kanyang nobyo na sinapyan ng mga espiritu ng dalawang batang kasama ng kanilang mga magulang sa aksidente 15 years na ang nakalipas. Balak nilang ipabangga ang tren. Bukod dito, ang pinakamakalilitong bahagi ay hindi alam ng mismong mga espiritu na sila ay patay na, kaya naglalakbay pa rin sila bilang mga pasahero sa tren. Nang malaman ito, agad na nagmadaling puntahan ni Mison ang magkasintahan upang harapin sila. Ngunit bago pa niya maipaliwanag na sila ay sinapyan, sinaksak siya mula sa likuran ng nobyo ni Hee-ju. Dahil dito, muli na namang nawalan ng malay si Mison. Samantala, hindi na mapahinto ni Jin-kyu ang tren sa estasyon na dapat nitong hintuan. Nalito siya at nagsimula ring magpanik ang mga pasahero. Sa kabilang bahagi, nang nagkamalay si Mison, nakita niya ang espiritu ng kanyang ama sa tabi niya. Pinakalma siya nito at ibinunyag na ang kanilang tren ay babangga sa isa pang tren. Pagkatapos ng banggaan, malalaman na ng lahat ng espiritu na sila ay patay na at tuluyang nang titigil ang mga kakaibang pangyayari. Dumating si Jin-kyu upang iligtas si Mison, ngunit biglang namatay ang ilaw at muling naging luma ang bagon na kinaroroonan nila. Nakita nilang umaagos ang dugo mula sa sahig at mula roon ay gumapang lumabas ang nakakatakot na si Jin-suk. Ngunit nang subukan niyang sapyan si Mison, dumating si Jin-kyu at sinabing hinding-hindi niya siyang iiwan. Dito isiniwala na sina Jin-kyu at Jin-suk ay dating magkasintahan bago mamatay ang stewardess sa aksidente. Iniwan ng espiritu si Mison at dahan-dahang yumakap sa dating nobyo nito. Samantala, habang namamatay ang ilaw sa ilang bagon, nagsisimulang bumagsak ang mga salamin sa mga pasahero at unti-unti namamalayan ng espiritu na sila ay nasa katawan ng iba. Sumunod, nagtungo si Mison sa control room at doon niya natagpuan sina Hee-ju at ang kanyang nobyo. Napatay na nila ang kapitan at binago ang direksyon ng riles upang tuluyang bumangga ang tren sa isa pang tren at mapatay ang lahat ng sakay. Sinubukan ni Mison na kumbinsihin si Hee-ju na sila ay sinapyan at dahil dito nagkaroon ng pangitain si Hee-ju.
Nakita niya na 15 years na ang nakaraan, siya at ang kanyang pamilya ay sakay sa tren. Aakalaing papunta silang sa dagat para magsaya, ngunit ang totoo, balak ng ama na patayin silang lahat gamit ang lason. Nabigo ang plano ng ama nang aksidenteng masipa at mabasag ng stewardess Jinsuk ang bote ng lason. Dahil sa galit, kinaladtag ng ama ang stewardess papunta sa control room, pinatay siya at ang kapitan at itinakda ang tren sa banggaan sa isa pang tren. Ito ang sanhi ng matinding trahedya mahigit 1 dekada na ang nakaraan. Sa kasalukuyan, ilang beses ibinagog ni Mison ang ulo ng nobyo ni Hiju hanggang sa siya'y bumagsak. Ngunit taliwas dito, si Hiju ay muling naging ang munting batang babae mula 15 years na ang nakaraan. Sa sumunod na eksena, pumasok ang espiritu ng ama ni Mison sa control room at inihatid ang tren palayo sa kapahamakan. Samantala, ang nobyo ni Hiju ay bumalik sa kanyang tunay na anyo at sinimulang aliwin ng kanyang kapatid. Makalipas ang ilang sandali, habang unti-unting naghihiwalay ang dalawang tren, ang normal at ang pinagmumultuhan, bumabalik sa normalang bagay sa orihinal na tren. Unti-unting nalalaho ang mga multo, nagiging bago na naman ang mga bagon at lumalabas na mula sa kanilang pinagtataguan ng mga takot na pasahero. Sa control room, inalo ng ama ni Mison at sinabing magtatagpo silang muli sa langit. Pagkatapos nito, namatay si Mison dahil sa matinding pinsala sa ulo. Sa kasabay nito, tuluyang nang huminto ang tren. Araw na at bumaba ang 7 pasahero. Sa huling eksena ng pelikula, gabi na naman at ang tren patungong Yesu ay muling dumarating sa Seoul Station para sa huling biyahe. Nakita natin si Mison sa platforma, muli siyang isang stewardess sa tren sa isa na namang dilikas na paglalakbay. Sana nag-enjoy kayo mga karikap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!